Mga Hiwaga sa Yungib Part 2. Ito ang kasaysayan ng mga kabataan na nakulong sa Yungib. Ito po ay makatotohanan dahil ito'y mula sa banal na aklat na tinatawag na banal na Quran na salita ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang revelasyon, mga palatandaan, aral at kasaysayan sa Yungib. Pagpatuloy po natin ang ating pagbasa. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain. Sa verse 58, at ang yaong Rab o ang tagapaglikha ang ganap na mapagpatawad sa mga pagkakasala ng kanyang mga alipin kapag sila ay nagsisi, na nagmamay-ari ng habag na pinakamahabagin sa kanila. At kung parurusahan lamang niya ang mga yaong pinalikuran ang kanyang mga palatandaan dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan, ay kaagad niyang silang parurusahan. Subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakamaunawain. Na hindi siya kaagad nagpaparusa, sa halip ay mayroon siyang panahong itinakda para sa kanila na kung saan doon sila ay pagbabayarin sa kanilang mga nagawa na kailanman ay hindi na sila makakatakas pa. At yaong mga lungsod na malalapit sa inyo na katulad ng lungsod ng sambayan ni Propeta Hud, ni Propeta Saleh, ni Propeta Lut, at ni Propeta Shuaib, sumaka nila ang kapayapaan ng Allah, ay pinuksa namin sila bilang parusa. Noon, naging sukdulan ang pagiging masama ng mga di naniwala mula sa kanila. At nagtakda kami ng panahon ng pagpuksa sa kanila, at noong dumating na ang itinakdang panahon, yaon ay naganap sa kanila ang parusa at winasak sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ipaalala mo noong sinabi ni Moises, sumakay nawa ang kapayapaan, sa kanyang katukatulong na lalaki na si Yusha ibn Nun. Ako ay magpapatuloy sa aking paglalakbay hanggang sa ako ay makarating sa pinagsangahan ng dalawang karagatan. O di kaya, kahit na maging matagal ang aking paglalakbay, ay gagawin ko hanggang sa ako ay makarating sa mabuting alipin ng Allah. Nang sa gayon ay matutunan ko sa Kanya ang anumang kaalaman na hindi ko alam. At nagpatuloy sila sa paglalakbay, at noong dumating sila sa pinagsangahan karagatan, ay umupo sila, silang dalawa sa malaking bato, at nakalimutan nila ang kanilang daladalang isda na ipinag-utos ni Moises, na dadalhin nila sa ibang tinatawag na bilang baon nilang dalawa, na ito ay daladala ni Yusha ibn Nun. At biglang nabuhay ang isda at tumalon patungo sa karagatan, at ang nilalanguyan nito ay nagkaroon ng daan na parang tunnel o parang naguhugis butas o lagusan.
At nang napalayo na sila sa lugar na kung saan doon nila naiwan ang isda, ay naramdaman ni Moises ang pagkagutom. Sinabi niya sa kanyang katukatulong na lalaki, "Dalhin mo sa akin ang ating agahan. Katotohanan, nakakaranas na ako ng labis na kapaguran dahil sa ating paglalakbay." Sinabi sa kanya ng kanyang katukatulong na lalaki, "Naalala mo ba noong tayo ay tumungo sa malaking bato na ating pinagpahingahan? Katiyakang nakalimutan kong sabihin sa iyo ang nangyari sa isda. At ang nagpalimot sa atin ay walang iba kundi si Satan. Katotohanan, ang isda na patay ay nabuhay at tumalon sa karagatan. At nagkaroon ito ng daanan na parang butas o lagusan sa ilalim ng karagatan na pinaglanguyan nito. At ang pangyayari nito ay isang kamangha-mangha." Sinabi ni Moises, "Sumainawa ang kapayapaan. Kung gayon, ang pinangyarihan niyon ay siyang tunay nating hinahanap dahil katiyakan yaon ang palatandaan ng lugar na kung saan makakatagpo natin ang mabuting alipin." At sila ay naglakad at bumalik sa kanilang pinanggalingan hanggang sa sila ay makarating sa malaking bato. At doon natagpuan nila ang mabuting alipin na kabilang sa aming mga alipin na ito ay si Khidir alayhi wasalam, sumakainawa ang kapayapaan, na siya ay si propeta na kabilang sa mga propeta ng Allah, na siya ay namatay, na pinagkalooban namin siya ng awa mula sa amin at tinuruan namin siya mula sa aming dakilang kaalaman. Bumati ng salam o kapayapaan sa kanya si Moises, sumakanawa ang kapayapaan, at kanyang sinabi sa kanya, "Pahintulutan mo ba ako o pinapahintulutan mo ba ako na sumunod sa iyo upang maituro mo sa akin ang kaalaman na itinuro sa iyo ng Allah? Nang sa gayon ay magiging gabay ito at mapapakinabangan." Sinabi sa kanya ni Khidir, "Katiyakan o Moises, kailanman ay hindi mo makakayanan na makapagtiis kapag nakasama mo ako. At paano mo matitiis ang anumang bagay na gagawin ko, gayong wala ka namang kaalam-alam mula sa itinuro sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala." Sinabi sa kanya ni Moises, "Walang pag-aalinlangan sa kapahintulutan ng Allah ay makikita mo ako na magiging matiisin sa kung ano mang makikita ko mula sa iyo at hindi ko lalabagin ang anumang ipag-uutos mo sa akin." At dahil doon ay pumayag si Khidir at sinabi niya sa kanya, "Kung ikaw ay sasama sa akin, ay huwag mo akong tatanungin sa anumang bagay na hindi mo magugustuhan hanggang sa may paliwanag ko sa iyo ang anumang bagay na lihim sa iyong kaalaman na kahit na hindi mo na ito itatanong." Ulitin natin ang tinatawag na sinabi ni Khidir. At dahil doon ay pumayag si Khidir at sinabi sa kanya, "O Moises, kung ikaw ay sasama sa akin at huwag mo akong tatanungin sa anumang bagay na hindi mo magugustuhan hanggang sa maipaliwanag ko sa iyo ang anumang bagay na lihim sa iyong kaalaman na kahit na hindi mo ito itatanong." Na kung kaya nagpatuloy sila sa paglalakad sa dalampasigan at dumaan sa kanilang harapan ang isang bangka na pinapakiusapan
nila ang may-ari nito na sila ay makisakay sa kanila. At noong nakasakay na sila sa bangkang malaki, ay inalis ni Kidir ang isang kahoy na nakatagpi sa bangka na naging sanhi ng pagkakaroon ng butas. At sinabi sa kanya ni Moises, "Binutasan mo ang bangka upang malunod ang mga nakasakay dito? Samantalang pinasakay nila tayo ng walang bayad. Katiyakan, nakagawa ka ng hindi katanggap-tanggap na gawain." Sinabi sa kanya ni Kidir, "Katotohanan na sinasabi ko sa iyo, sa una pa lamang na hindi mo makakaya ng tiisin ang pakikisama sa akin." Sinabi sa kanya ni Moises bilang pangatwiran, "Huwag mo na akong pananagutin at sa pagkakalimot ko sa kondisyon na ibinigay mo sa akin, at huwag mo na akong pahirapan sa pag-aaral na kaalaman sa iyo at dahan-dahanin mo ako." At tinanggap ni Kidir ang kanyang katwiran. Pagkatapos, sila ay umalis sa bangka. Dumaong na sila. At habang sila ay naglalakbay sa dalampasigan, ay nakakita sila ng dalawa na batang lalaki. Kung saan ang isang lalaki doon na batang lalaki ay naglalaro kasama ang mga kabataan. At ito'y pinaslang ni Kidir. At sinabi ni Moises na may matinding pagsalungat, "Bakit mo pinaslang ang inosenteng tao na hindi umabot sa hustong gulang? At hindi naman siya nakapatay ng iba. Bakit mo siya hinatulan ng hindi makatarungang pagpatay para sa tinatawag na pagpaslang sa kanya? Katiyakan, nakagawa ka ng isang bagay na matinding pagkakamali." Sinabi sa kanya ni Kidir, "O Moises, bilang paninisi at pagpapaalala sa iyo, hindi ba sinabi ko sa iyo na kailanman ay katiyakang hindi ka makakatiis na pakisamahan ako at sa mga nakikita mo sa aking mga ginagawa na wala kang anumang kaalam-alam?" Sinabi ni Moises sa kanya, "Kung tatanungin pa kita ng anumang pagkatapos ng pangyari ito, ay iwanan mo na ako at huwag mo na akong isama, dahil katotohanan kung gayon ay inabot mo na ang sapat na katwiran patungkol sa akin at wala ka ng pagkukulang dahil sinabihan mo na ako na hindi ko kayang magtiis at makisama sa iyo." At nagpatuloy si Moises at si Kidir. Hanggang sa sila ay makarating sa isang bayan at humingi sila ng makakain. Subalit tumanggi ang mga tao roon na sila ay pagsilbihan bilang panauhin. Pagkatapos ay nakakita sila roon ng pader na patumba na. Ang pader na ito ay malapit ng bumagsak at itinuwid ito ni Kidir hanggang sa maituwid ang pagkakatayo nito. Sinabi ni Moises sa kanya, "Kung nais mo lamang ay makahihingi ka ng bayad dahil sa nagawa mo upang magkaroon tayo ng pagkain dahil hindi nila tayo tinanggap bilang panauhin." Sinabi sa kanya ulit ni Kidir, "O Moises, ito na ang paghiwalay nating dalawa at sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng mga pangyayari na aking ginawa na hindi mo sinang-ayunan. Na hindi mo natiis, na hindi magtanong sa akin. Di ba yun ang ating kondisyon? At hindi ko tinatawag na ikaw ay pinagbawalan." Ito ang sinabi ni Kidir bilang pagpapaliwanag at ito'y revelasyon. Ang patungkol sa bangka na aking binutas ay walang pag-aalinlangan na pagmamayari ito ng mga taong mahihirap na naghahanap buhay sa karagatan
upang sila ay mabuhay. Naninais ko na magkaroon ng kapintasan ang kanilang bangka sa pagsagawa ko ng butas. Dahil sa patutunguhan nila ay mayroong isang hari na kinukuha nila ng sapilitan ang anumang magagandang bangka, ang mga bangkang walang kasiraan. At ang hinggil naman sa batang lalaki na aking pinaslang ay isang walang pananampalataya iyon. Isang batang walang pananampalataya sa Allah. Samantalang ang kanyang mga magulang ay mananampalataya sa Allah, na kung kaya nangangamba kami na kung siya ay mananatiling buhay ay aapihin niya ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng paghihimagsik at di paniniwala. At madadala niya ang mga ito sa pagtanggi at paglabag sa Diyos. Dahil sa kanilang matinding pagmamahal sa Kanya o di kaya sa matinding pangangailangan nila sa Kanya. Na kung kaya ninais namin na ang kanilang Rab o Panginoon ay palitan siya para sa kanilang papalitan siya ng isang mabuting anak sa kanyang relihiyon at pagiging mabait sa kanyang mga magulang. Ito ang tinatawag na hikmah kung bakit pinaslang ang batang walang pananampalataya, dahil ito'y pinalitan ng isang mananampalataya at mabuting anak sa magulang. At hinggil naman sa pader na itinayo ko sa halos matutumba na. Sa katotohanan, ito ay pagmamayari ng dalawang bata na ulila na nanduroon sa bayan na yaon. At sa ilalim noon ay kayamanan na nagmamayari nilang dalawa na ginto at pilak. At ang kanilang ama ay mabuting tao, na kung kaya ninais ng iyong Rab na tagapaglikha na sila ay lumaki at magkaroon ng lakas upang mailabas nila ang kanilang kayamanan bilang awa. Ito na nagmula sa iyong Rab na tagapaglikha para sa kanilang dalawa. At ang lahat ng ginawa ko, O Moises, na nakita mong ginawa ko ay hindi nagmula sa aking sariling kagustuhan, kundi ito ay ginawa ko dahil sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ang mga kapaliwanagan ng aking mga ginawa at ito ang bunga ng mga bagay na hindi mo nakayanang tiisin na di magtanong at harangan ako at pagbawalan. At tinatanong ka, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng mga musrikun o mga walang pananampalataya mula sa iyong sambayanan hinggil sa kwento ni Dulkarnain na isang mabuting hari. Sabihin mo sa kanila, walang pag-aalinlangang ikukwento ko sa inyo ang hinggil sa kanya bilang aral at paalala upang mapag-isipan ninyo ang mga bagay na ito at mapagkuhanan ng aral. Katiyakan, pinagkalooban namin siya ng kapangyarihan sa ibabaw ng kalupaan at ipinagkaloob namin sa kanya ang mga kadahilanan at kaparaanan sa lahat ng bagay upang marating niya ang anuman sa kanyang nais, nang sa gayon ay mapasailalim sa kanyang pamumuno ang mga bayan at mapasuko niya ang mga kalaban at iba pa. At ginawa niya ang lahat ng kaparaanan na may pagpupunyagi upang makamit niya ang kanyang minimithi hanggang sa nang umabot si Dulkarnain sa lugar na nilulubugan ng araw, ay nakita niya mismo sa pamamagitan ng kanyang mga mata na parang siya ay lumulubog na nasa mainit na ilog na may putik na maitim.
At natagpuan niya roon ang mga tao at sinabi namin, O Dulkarnain, maaring sila ay iyong parusahan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila o di kaya ay sa ibang pamamaraan kung sila ay di naniniwala sa kaisahan ng Allah o maaari ka rin namang makitungo ng mabuti sa kanila upang ituro sa kanila ang gabay at ipakita sa kanila ang patnubay. Sinabi ni Dulkarnain, ang sino man sa kanila na naging masama sa kanyang sarili sa pamamagitan ng di niya paniniwala sa kanyang Panginoon, walang pag-aalinlangan, parusahan namin siya dito sa daigdig. Pagkatapos, siya ay ibabalik sa kanyang Panginoon upang siya ay parusahan ng matinding pagpaparusa sa impyernong apoy. Subalit, ang para sa kanya na naniniwala sa Panginoon, sa Rab o tagapaglikha, pinaniwalaan niya na siya lamang ang kanyang dapat sambahin at sumunod sa kanya, at pagkatapos ay gumawa ng kabutihan, ay para sa kanya bilang gantimpala na mula sa Allah ay ang paraiso at ang hardin, at pakikitunguhan namin siya ng mabuti at magiging malumanay ang aming pananalita at magiging madali ang aming pakikitungo sa kanya. Pagkatapos ay bumalik si Dulkarnain tungo sa silangan upang isagawa ang mga kapamaraan ng itinuro ng Allah sa kanya, hanggang sa siya ay umabot sa lugar na kung saan doon sumisikat ang araw. At doon natagpuan niya ang mga tao na walang mga tahanan na tinitirhan at puno na lilim sa araw. Ganoon nga sa makatuwid at batid namin ang anuman na sa kanya na mga mabubuti at mga dakilang kapamaraanan kung saan man siya patutungo, kung saan siya maglalakbay. Pagkatapos, muling naglakbay si Dulkarnain na sinunod niya ang mga kaparaanan at mga kadahilanan na aming ipinagkaloob sa kanya, hanggang sa siya ay makarating sa pagitan ng dalawang bundok na harangan neto ang magkabilang duhuluhan. Dahil sa laki ng taas neto, natagpuan niya roon ang mga tao na halos hindi nila maintindihan ang mga salita ng iba. Kanilang sinabi kay Dulkarnain, katiyakan ang Yajuj at Majuj, ang Gog at Magog, na ito ay dalawang dakilang sambayanan na mula sa kanya kay Adan, na sila ay namiminsala sa kalupaan sa pamamagitan ng pagsira ng mga pananim at lahi, na kung kaya maaari bang bayaran ka namin na kami ay mag-iipon ng kayamanan upang makagawa ka ng magsisilbing harang sa pagitan namin at nila? Sinabi ni Dulkarnain, kung anuman ang ipinagkaloob ng Allah sa akin na kaharian at kapangyarihan dito sa daigdig ay mas higit kaysa sa inyo kayamanan na tinataglay, na kung tutulungan na lamang ninyo ako ng inyong mga lakas, ay gagawa ako sa pagitan ninyo at nila ng harang. Bigyan niyo ako ng mga bakal hanggang sa dinala nila ang bakal. Pagkatapos ay sinaraduhan nila ang magkabilang lagusan ng bundok sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming bakal, at sinabi niya sa mga manggagawa, sa mga gumagawa nito, hipan ninyo ang apoy. Noong nagbaga na ang bakal, sinabi niya, bigyan niyo ako ng lusaw na tanso at ibubuhos ko roon.
At dahil doon ay hindi na nakayanan ng mga Yajuj at Majuj na umakyat sa ibabaw ng harang dahil sa taas at pagiging madulas nito. At hindi rin nila nakayanan na humukay dahil sa lalim ng pagkakabaon at pagiging tibay nito. Sinabi ni Dulkarnain, ang pagtatayo ko ng harang na ito ay upang hindi makagawa ng pamiminsala ang mga Yajuj at Majuj ay bilang awa mula sa aking Rab sa sangkatauhan. Subalit, kapag dumating na ang ipinangako ng aking Rab sa araw ng pagkagunaw ng daigdig, ay sasanhiin niya ito, ay mawawasak sa tinatawag na mga kalupaan, at ang pangako ng aking Rab na tagapaglikha ay isang katotohanan. At pansamantalang iniwan namin ang Yajuj at Majuj sa ganoong kalagayan hanggang sa kapag dumating na ang araw na aming ipinangako, ay pahihintulutan na makalabas ang mga Yajuj at Majuj na para silang mga alon sa karagatan na nagsisiksikan at nagkukumpulan sa rami nila at hisipan ang trumpeta para sa pagkabuhay na mag-uli, at pagsasamahin namin ang lahat ng mga nilikha para sa paghuhukom at pagbabayad. At ilalantad namin ang impyerno sa mga di naniwala, at harapan namin ito ipapakita sa kanila upang mapagtanto nila ang bunga ng kasamaan na kanilang ginawa. Sa mga yaong natakpan ang kanilang mga mata rito sa daigdig upang hindi nila ako maalala at hindi nila makita ang aking mga palatandaan, at hindi nila nakayanan na pakinggan ang aking mga katibayan na magdudulot sa kanila tungo sa paniniwala sa akin at sa aking sugo. Iniisip ba ng mga yaong hindi naniwala sa akin na maaari nilang ituring ang aking mga alipin bilang mga ila o Diyos na karapat-dapat sambahin bukod sa akin, upang sila ay kanilang maging tagapangalaga? Katiyakan, inihanda namin ang impyernong apoy bilang patutunguhan nila ang mga walang pananampalataya. Sabihin mo, O Muhammad, sumaiyo ang kapayapaan ng Allah sa mga tao bilang babala. Nais ba ninyong sabihin namin sa inyo kung sino ang pinakatalunan na tao kung patungkol sa kanyang gawain? Katiyakan, sila ay ang mga yaong naligaw ang kanilang mga gawain dito sa daigdig. Na sila ang mga yaong sumamba ng iba bukod sa Allah na mula sa iyong sambayanan, at iba pa na mga naligaw sa tamang landas, na hindi sila magagabayan pa at makakagawa ng anumang tama, na iniisip nila na sila ay mga mabubuti sa kanilang mga gawain. Sila ang mga yaong naging talunan sa kanilang mga gawain na mga tinanggihan ang palatandaan at mga talata ng kanilang Panginoon na tagapaglikha, at hindi pinaniwalaan at tinanggihan ang pakikiharap sa kabilang buhay, na kung kaya nawalan ng saysay ang kanilang gawain dahil sa kanilang di paniniwala. Sa makatuwid, walang anumang pagpapahalaga ang ibigay sa kanila sa kabilang buhay. Ang nabanggit na ito
na pagkawala ng saysay sa kanilang gawain ay bilang kabayaran na ang kanilang patutunguhan ay impyernong apoy dahil sa kanilang hindi paniniwala sa Allah, panlalait at pangiinsulto sa mga palatandaan at katibayan na daladala ng kanyang sugo. Katiyakan ang mga yaong naniwala sa akin at naniwala sa aking mga sugo at gumawa ng mga kabutihan para sa kanila ang pinakamataas na antas ng hardin at pinakamabuting patutunguhan. Mananatili sila roon magpasawalang hanggan na hindi na nila nanaisin pa na makaalis doon dahil sa matindi nilang pagmamahal sa lugar na yaon sa paraiso. Subalit, sabihin mo o Muhammad, sabihin mo sa kanila o Muhammad, kung ang karagatan ay magiging tinta na mga panulat upang isulat ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay katiyakan na hindi mauubos. Unang mauubos ang karagatan, subalit ang salita ng Allah ay mananatili kahit na maglagay pa kami ng panibagong karagatan bilang pantulong na sa talatang ito ang pagpapatunay hinggil sa katangian ng salita ng Allah bilang makatotohanan ayon sa kung ano ang karapat-dapat sa kanyang kadakilaan at kaganapan. Sabihin mo o Muhammad, sumayo ang kapayapaan ng Allah sa kanila na nagtatambal sa pagsamba sa Allah. Ako sa katotohanan ay tao lamang na katulad din ninyo, na pinagkalooban ako ng tinatawag na kapahayagan ng aking Rab na tagapaglikha, na walang pag-aalinlangan na siya lamang ang bukod tanging nag-iisa, ila o Diyos na karapat-dapat sambahin, na kung kaya sino man ang natatakot sa parusa ng kanyang Rab o ng tinatawag na Panginoon na tagapaglikha at naghahangad ng gantimpala sa araw ng kanyang pakipagtagpo sa kanya, ay hahayaan niyang gumawa ng kabutihan ng alang-alang sa Allah ayon sa kanyang batas at hindi siya maglalagay ng anumang katambal sa kanyang pagsamba sa Allah ng kahit sino. Dito po nagtatapos ang kasaysayan at mga hiwaga sa yungib. Ito po ay mababasa sa banal na Quran sa chapter 18, kung saan ito isa sa mga kabanata ng banal na Quran, kung saan ang mga kabataan ay nakulong sa yungib. At bilang tinatawag na pagpapasalamat, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Mga Hiwaga.